Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 2A, nakikilala na ang dignidad ay ang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Ang dignidad ay isang napakahalagang sangkap na taglay ng tao kung bakit siya ay nararapat igalang at hindi tratuhin ng masama. Naniniwala ka bang dapat kang igalang kahit ikaw ay bata o matanda, babae o lalaki, mayaman o mahirap, maitim o maputi, o maliit o matangkad? Dapat oo. Bakit? Kasi may dignidad ka. Ang dignidad ang dahilan kung bakit karapat-dapat igalang ang isang tao. Sabi nga sa umpisa, napakahalagang sangkap. Ito ay katutubong taglay ng tao na nagbibigay sa kanya ng halaga. Ibig sabihin ng katutubo ay likas o natural, o taglay na natin ito bago pa man tayo ipanganak. Nasa loob pa lang tayo ng sinapupunan ng ating ina, may dignidad na tayo. Hindi natin ito pinaghirapang kunin sa pamamagitan ng pera o edukasyon. Mayroon na talaga tayo nitong lahat bago pa man tayo isilang. Lahat ng tao ay mayroon nito. Ito ay pantay para sa lahat. Ibig sabihin, anuman ang kalagayan ng tao, siya man ay bata o sakitin, ang kanyang dignidad ay kapantay din ng sa matanda at sa malulusog na tao. Ano ang kinalaman ng dignidad sa paraan ng pagtuturing natin sa ating sarili, pamilya at kapwa? Dignidad at sarili. Ang pagtuturing sa sarili bilang taong may dignidad ay nangangahulugang pagkilala sa sariling halaga. Ang taong kumikilala sa sariling dignidad ay may paggalang sa sarili. Mahalagang kinikilala natin na may dignidad ang bawat tao. Tayo man ay may dignidad din at dahil dito, nararapat din tayong makatanggap ng paggalang, hindi lamang mula sa ibang tao, kung hindi pati na rin sa ating sarili. Ang pagtuturing sa sarili bilang taong may dignidad ay nangangahulugang pagkilala sa sariling halaga. Paano natin makikitang pinapahalagahan ng isang tao ang kanyang sarili? Kung ginagalang niya ang sarili niyang katawan, pag-iisip at pagkatao. Ano naman ang kaugnayan ng dignidad sa relasyon natin sa ating pamilya? Ang pagkilala sa dignidad ng bawat isa ay nangangahulugang tinatrato natin ng may paggalang ang bawat kasapi ng pamilya. Kinikilala natin na ang bawat tao ay may dignidad at nararapat silang pahalagahan at igalang. At mula rito, makikita natin ang kahalagahan ng pagkilala sa dignidad ng ating pamilya sa pamamagitan ng pagtrato sa bawat kasapi nito ng may paggalang at pagpapahalaga mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabatang kasapi nito. Hindi lang ang mga magulang ang dapat igalang. Tandaan, may dignidad ang bawat isa, kahit ang mga kasapi ng ating pamilya na mas nakababata sa atin. At dahil dito, nararapat natin silang pahalagahan at igalang. Dignidad at kapwa. Napakahalagang kilalanin natin ang dignidad ng bawat isa, sapagkat ang pagkilala sa dignidad ng lahat ng tao ay nangangahulugang paggalang sa kanila, anuman ang kanilang lahi, kasarian, kalagayan sa buhay, edad, relihiyon o paniniwala, o maging antas man ng pinag-aralan. Mahalagang tandaan natin na ang bawat isa ay may dignidad na dapat kilalanin upang mapanatili nating tayo ay may paggalang sa ating sariling pagkatao, sa lahat ng kasapi ng ating pamilya, at sa lahat ng ating kapwa anuman ang kanilang lahi, edad, paniniwala o kasarian. Pagsasanay, isulat ang T kung wasto ang pahayag tungkol sa dignidad o M kung hindi wasto. 1. Ang dignidad ay mahalagang sangkap ng ating pagkatao. 2. Hindi lahat ng tao ay may dignidad. 3. Ang pag-iwas sa bisyo ay nagpapakita ng paggalang sa sarili. 4. Kahit ang bagong silang na sanggol sa ating pamilya ay kailangang igalang at pahalagahan. At 5. Mas dapat igalang ang matanda kaysa sa bata. Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 2B, na ipaliliwanag na ang dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa ay ang nagpapapantay-pantay sa lahat ng tao dahil sa taglay niyang isip at kilos loob, at ito ang nagbubunsod sa kanya na gumawa ng mabuti. Maaari bang magkapantay-pantay ang lahat ng tao sa kabila ng kanilang maraming pagkakaiba? Yan ang isa sa mga sasagutin natin sa araw na ito. Bagamat magkakaiba at hindi pantay ang lahat ng tao sa ating mga kakayahan, edad, kayamanan, talino, mga pisikal na katangian, kalusugan, pinag-aralan, kasarian, impluensya sa lipunan, relihiyon, lahi at iba pang salik, mayroong pa ring bagay na nagpapapantay-pantay sa ating lahat.
Ito ay ang pagkakaroon nating lahat ng dignidad. Paano nga ba masasabing tayo ay pantay-pantay dahil sa ating dignidad? Balikan muna natin ang diwa ng dignidad. Ano nga ba ito? Ang dignidad ay taglay ng bawat tao kung bakit siya karapat-dapat igalang anuman ang kanyang kalagayan o sitwasyon. Dahil dito, ang lahat ng tao ay mayroong natatanging halaga o special value. Ito ay mahihalin tulad sa isang invisible na korona na suot ng bawat isa. Ano ang kahulugan ng pagkakapantay-pantay o equality? Ito ay nangangahulugan na ang halaga o value ng bawat tao, anuman ang kanyang kalagayan, ay pantay o pareho lamang. Ibig sabihin, ang mayaman at mahirap ay parehong mahalaga at dapat igalang. Hindi tinitingnan ng pinagmulang lahi, itsura, o mga kakayahan. Ang bawat isa ay may suot na invisible crown, at ang invisible crown na suot nating lahat ay pantay-pantay ang sukat. Walang mas maliit, walang mas malaki. Tulad sa isang silid-aralan, bawat mag-aaral ay may kani-kaniyang talento, kakayahan at pagkatao. May iba na mahusay sa math, may iba naman na mahusay sa sports, sa pagsulat, sa pagguhit, sa pakikitungo sa kapwa, sa pakikipag-usap sa kamag-aral, sa pangangatwiran o sa pag-awit. Gayunpaman, ang bawat isa sa inyo ay may pantay na halaga o importansya sa klase. Lahat kayo ay karapat-dapat ratuhin ng may paggalang. Bakit hindi apektado ng ating mga pagkakaiba ang dignidad? May iba-iba tayong pinagmulan. May mga taong galing sa iba't ibang lugar, may kanya-kanyang wika, may iba't ibang kaugalian. Pero kahit magkaiba tayo, pare-pareho pa rin tayo ng halaga bilang tao. Hindi nababago ng pinagmulan ang ating dignidad. May iba-iba rin tayong kakayahan. May mga tao na gumagamit ng wheelchair. May iba na nagsusuot ng salamin para malinaw ang paningin. Pero hindi ibig sabihin nito na mas mababa ang halaga nila. Lahat tayo ay espesyal at lahat tayo ay may koronang hindi nakikita na nagpapakita ng ating dignidad bilang tao. Paano nakakaapekto sa paraan ng ating pakikipagkapwa ang pagkakaroon ng wastong pagkaunawa sa dignidad? Kung ating nauunawaan at tinatanggap na ang bawat isa ay may dignidad, nangangahulugan itong pagtrato sa lahat ng may paggalang at kabutihan. Paano natin ito may papakita? Maraming paraan. Kabilang dito ay ang pakikinig sa kanilang mga saloobin, pagtulong sa nangangailangan, hindi pagtatangi o pagdidiscriminate sa kapwa, pagtatanggol sa kanila kung sila ay naapi, paggamit ng magagalang na pananalita, pagiging maunawain at mapagpasensya, at marami pang iba. Tandaan, ang dignidad ay isang natatanging halaga na mayroon tayo bilang mga tao at ito ay pantay para sa bawat isa. Anuman ang ating mga pagkakaiba, lahat tayo ay may suot na invisible crown o dignidad na nagbibigay sa atin ng halaga at nagpapaging dapat sa atin sa paggalang mula sa iba. Pagsasanay, gumuhit ng masayang mukha kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagkilala sa dignidad ng kapwa o malungkot na muka kung hindi. 1. Napansin mong nahihirapan ng kamag-aral mo na unawain ang tinuturo ng guro, kung kaya inalok mo siya ng tulong. 2. Habang nasa pangkatang gawain, ikaw at ang mga kaibigan mo ay nagpasyang huwag isali sa grupo ang bagong transfer ninyong kamag-aral. 3. Tuwing may nagre-recite sa klase, ay atentibo kang nakikinig at hindi sumasabat. 4. May narinig kang chismis tungkol sa kamag-aral mo at ipinagkalat ito. 5. Napansin mong walang kasama ang kamag-aral mo habang nagre-recess, kung kaya inaya mo siyang sumama sa inyong magkakaibigan. Bago tayo magtapos ay nais kong baunin ninyo ang katotohanan ito mula sa Lucas 6:31. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 2C, nakapaglalapat ng mga sariling kilos ng pagkilala sa dignidad ng sarili, pamilya at kapwa. Natalakay natin ang kahalagahan ng pagkilala sa dignidad ng bawat isa, kabilang ang ating sarili, upang mapanatili nating tayo ay may paggalang sa ating sariling pagkatao, sa lahat ng kasapi ng ating pamilya, at sa lahat ng ating kapwa anuman ang kanilang lahi, edad, paniniwala o kasarian. Pag-usapan naman natin, ano-ano ba ang ilan sa mga kilos na nagpapakita na kinikilala at pinahahalagahan natin ang ating sariling dignidad?
ng ating pamilya at ng ating kapwa. Narito ang ilang mga kilos na nagpapakita na kinikilala natin at ginagalang ang ating sarili. Una, pagpapanatili ng sariling kalinisan. Magagawa ito sa pamamagitan ng regular na paliligo, pagsisipilyo o pagsusuot ng malinis na damit. Ang pag-aalaga ng sariling katawan ay nagpapakita ng paggalang sa ating dignidad. Ikalawa, pagtatakda ng hangganan para sa sarili o personal boundaries. Magagawa natin ito kung marunong tayong tumanggi sa mga gawain o asal na alam nating masama at hindi tayo komportable. Tandaan, tayo ay may malayang kilos loob na dapat nakatuon sa paggawa ng mabuti. May pakikita natin ang pagkilala at paggalang sa ating sariling dignidad kung pipiliin lamang natin na gawin ang mga bagay na alam nating mabuti lalo para sa ating sarili. Kaya kung halimbawa ay may nag-iimpluwensya sa iyo na gumawa ng masama tulad ng pagbibisyo, tanggihan mo ito. Bukod sa ito ay masama, maaaring labag pa sa batas ng Diyos at ng tao. Nakasasama rin ito sa iyong sariling kalusugan at pagkatao. At ikatlo, pagpupursigi sa pag-aaral. Ang pag-aaral ng mabuti at pagsisikap na makakuha ng maraming kaalaman at mataas na grado ay nagpapakita ng paggalang at kagustuhan na mapaunlad ang sarili. Ikaw naman, magbigay ka rin ng mga kilos na nagpapakita na ginagalang mo ang iyong sarili. Narito naman ang ilan sa mga kilos na nagpapakita na kinikilala natin ang dignidad ng mga kasapi ng ating pamilya. Ang pagtulong sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis, pagluluto at iba pang gawain ay nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng mga kasapi ng pamilya at ito ay nakatutulong sa ikaaayos at ikagaganda ng sambahayan. Kadalasan ay ang mga magulang at nakatatandang kapatid ang naghahanap buhay. Maaga silang umaalis at pagod na rin kapag umuuwi. Mabuti na tumulong kayo sa mga gawaing bahay upang maibsan ang kanilang mga alalahanin at pagod. Maaaring hindi pa ninyo kayang maghanap buhay. Subalit sa pagkakaroon ng parte sa ikalilinis, ikagaganda at ikaayos ng bahay, nagkakaroon kayo ng bahagi sa ikasasaya at ikatataas ng moral ng inyong pamilya. Ano-anong mga gawaing bahay ang nakaatang sa iyo at regular mong ginagawa? Ikalawa, pakikinig sa payo at saloobin ng mga magulang at mga kapatid. Ang pagbibigay ng atensyon at pakikinig sa tuwing nagsasalita ang magulang, kapatid at iba pang kasapi ng pamilya ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang mga karunungan at saloobin. Lalo kapag nagpapayo at nagsasaway ang mga matatanda, dapat natin itong pakinggan at sundin sapagkat ang mabubuting payo nila ay maaaring makatulong sa ating sariling pag-unlad. Ikatlo, ang pagbibigay ng suporta sa mga pasya ng pamilya. Ang paggalang at pagsuporta sa mga desisyon ng pamilya tulad ng pagdalo sa mga family events o pagtulong sa mga nangangailangan ay nagpapakita rin ng pagkilala sa kanilang dignidad. Ano-ano pa ang maaari mong magawa na nagpapakita ng pagkilala sa dignidad ng mga kasapi ng iyong pamilya? Maraming paraan upang maipakita nating kinikilala natin at iginagalang ang dignidad ng ating kapwa. At ang ilan dito ay ang una, isali sila sa mga gawain. Ang pag-iimbita sa ating mga kamag-aral na sumali sa ating mga laro o group activities sa school ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang dignidad dahil ipinararamdam nating sila ay mahalaga at hindi nag-iisa. Ikalawa, pagpapakita ng empatiya. Ang empatiya ay kakayahan nating maunawaan at maramdaman ang damdamin ng ibang tao. Ang pagbibigay ng tulong sa kaibigan sa oras ng pangangailangan ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang dignidad. Dahil sa pamamagitan nito, pinapakita natin na kinikilala at hindi natin binabaliwala ang kanilang damdamin. At ikatlo, pagiging magalang at magiliw. Ang paggamit ng magigiliw o mababait na pananalita tulad ng pagsasabi ng please at thank you at pagiging magalang sa pakikisalamuha sa kapwa ay nagpapakita ng pagkilala sa kanilang halaga at dignidad. Ikaw, paano mo pinapakita na kinikilala, pinahahalagahan at ginagalang mo ang iyong kapwa? Kung ating susuriin, ang pagpapahalaga o value na nais ituro sa atin ng ating aralin tungkol sa dignidad ay ang paggalang o ang pagiging magalang. Ang paggalang o pagiging magalang ay napakahalaga upang makabuo tayo ng pagtitiwala at kooperasyon sa komunidad. Nagdudulot ito ng positibong relasyon sa kapwa, nakapagpapaunlad ng pagtingin sa sarili, nakapagpapabuti ng sariling kalusugan, nakapagpapaganda ng komunikasyon sa kapwa,
Nagdudulot din ito na tratuhin natin ng patas o pantay-pantay ang lahat at lumilikha ito ng positibo at maayos na lipunan. Hindi ba't masarap mabuhay sa lipunang binubuo ng mga taong magalang sa isa't isa? Pagsasanay, isulat ang S kung ang kilos ay nagpapakita ng paggalang sa sarili, P kung pamilya, o K kung kapwa. 1. Pag-iwas sa bisyo tulad ng alak, sigarilyo, sugal, labis na paglalaro at bawal na gamot. 2. Pag-aalok ng tulong sa kamag-aral na nahihirapan sa aralin. 3. Pakikinig at pagsunod sa mabubuting payo ng magulang at iba pang nakatatanda sa tahanan. 4. Pagtatanggol sa biktima ng bullying. At 5. Pag-inom ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. At hanggang dyan lamang po nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. Naway may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!